7 taon kayo hindi nag-compute. Sino nag-utos sa'yo huwag mag-compute? Ay, Your Honor, kaya nga po, Okay, wala pong... nag-compute ka hindi? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nag-compute sa loob ng 7 taon. Alam nyo na may reset. Alam nyo nagpapasok ang 2016 hanggang 2019, fourth regulatory period. At hanggang ngayon, hindi kayo nagko-compute. Bakit? Dahil sinabi ba na Meralco, huwag kayo mag-compute. At kapag ganoon, wala na kayong makukuha, wala kayong matatanggap. Sabihin mo sa akin, mali ba ang iniisip ko, panaginip lamang ba? O tunay na nangyari? 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% nawawala sa taon-taon sa ating mga kababayan. Lalo tigit nung panahon ng pandemic. Na kung saan ang ating mga kababayan, ikinulong sa mga tahanan. Pambili ng gamot, hindi nabili ng gamot, mamamatay ang anak. Hindi may palibing, bakit? Nagbayad ng kuryente. Binayad sa taol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, run away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust. I'm sorry to say this. Mag-resign na po kayo. And I will initiate to file an impeachment proceeding to all of those who are involved. Siguro doon sa mga officers ng ERC, idadala ko yung question sa kanila. Andito ata si Engineer Galang, Engineer Galang, kayo po yung yung Regulatory Operation Service Director. Kayo the acting director po. So kayo po yung nakakaalam ng mga computation para buto sa weighted average cost of capital, no? And okay, at kasama niyo po si Engineer Alvin Jones Ortega, kumbaga siya po yung Tariff and Rates Division. Yes. Okay. So ang tanong ko lamang po, bakit hindi po tayo nag-compute nung weighted average cost of capital ng Meralco ng 2016 up to 2022, up to now, na kung saan ang tinakda po ay 14.97%. Your Honor, subject po kasi yon doon sa reset process. So meron naman po tayong mga nakuhang mga consultants sa computing. Okay, straight to the point na po tayo para maliwanag po tayo Simple lang po yung tanong ko. Hindi po, ito po kasi ginawa na pong reason, no? Nung 2020 nung nag-investigate po kami. At sinabi po na kumuha ng consultant. At nakakuha na ng consultant, na-compute na, at i-deliver na nung December 2020. Pero it was not delivered. As a matter of fact, siguro ibibigay ko muna yung graph para makita natin, maliwanagan natin na Engineer Galang Kasi this is your in other words, ito yung inyong area Pakikita ko lamang po yung can you kindly put yung table nung history ng WACC. Mr. Chairman, I was not able to explore my line of questioning in the budget deliberation because of time constraint. Yes. And I know that the chair is so magnanimous in giving us a chance to explore our line of questioning. Maraming salamat po. Bear with me, Mr. Chairman. Yes, Honorable Vice Chair, I'd just like to emphasize that we still have a couple more members who would like to interpolate. So if we can... Thank you. Chairman, okay Thank you. po. So, tingnan po natin itong graph, yung ating pong history ng WACC. Kasi po, year 2007, I gave you all the documents, di ba? Meron kayong mga dokumento. Pinigyan ba natin ng ERC? So, dito po sa history natin, second regulatory period, alam niyo naman po ito Di ba? Yung reset, alam naman natin ito From 2007 to 2010, third regulatory period, 2011 to 2014. Na kung saan talagang ang barometer natin ay yung second regulatory period. Ang tanong ko, Engineer Galang, since kayo rito yung pinaka-engineer ng ROS, bakit po tayo hindi nag-compute? Your Honor, it's in a process. Hindi pa po kasi... Mr. Chairman, I beg to disagree sa sinasabi niyo on process. Kasi 7 taon po yan. 2016 to 2022, hindi po kayo nag-compute. So I would like to explain sa ating pong body at sa ating mga tao na every 4 years na tinakda ng rules and guidelines ninyo, magko-compute po kayo. Every 4 years. Kaya nga meron tayong first regulatory, meron tayong second regulatory. Pagdating po ng third regulatory, 2011 to 2014. Sa fourth regulatory, nung mag-start na po yung 2015 hanggang 2019, hindi po kayo nag-compute. So, sa hindi nyo pag-compute, ang siningil sa atin ng Meralco is 14.97%. Alam nyo po ba na sa kadahilan ng hindi po kayo nag-compute,
ng tamang WACC, ang sinisingil sa atin is 14.97%. At kung titingnan niyo yung ating yung table, yung first line, pakizoom na lang muna po. Pakizoom. Ayan. Yan po ang ops, tama na. Yan po ang WACC ng Meralco. History po nila yan. Pagdating po ng fourth regulatory period, 2016 to 2015, according po sa Philippine Stock Exchange, yan po ang dapat nasisingilin sa atin ng Meralco. 7%, 4%, 6%, 5%. Pero dahil hindi po kayo nag-compute mula noon hanggang ngayon, ang sinisingil sa atin ng Meralco, 14.97% all the way. Yan ang sinisingil sa atin. At overcharge sila ng mga porsyentong ito na nasa dulo. In other words, Mr. Chairman, because you have not computed the actual WACC, naningil ang Meralco ng 14.97. Ngayon ang tanong ko, Madam, since you yourself have disclosed that hindi nag-compute ng 2016 up to 2022, we, the consumers, you and I, all of us, are we entitled to a refund? Yes or no? Pag nakita po natin ganun po yung number, over-collection po siya, may refund po talaga yun. Ma'am, it was submitted by Meralco sa Philippine Stock Exchange, ang WACC nila, daily. I was confused because during the time that we are deliberating, you were asking, kailangan natin i-compute. Tignan nyo ang WACC ng Meralco. Magpunta kayo ng Google. Every day, WACC Meralco, lalabas. Ngayon, today, as of today, 8.1% ang WACC ng Meralco. Pero magkano sinisingil sa atin hanggang ngayon? Mula 2016 hanggang ngayon, habang gumagamit tayo ng ilaw at aircon at mikropono, sinisingil na tayo ng 14.97. Pero sa WACC nila for today is 8.1%. Ang conversion po niya, alam niyo kung magkano? That is 22.5% of the profit share nila. Na 48%, which convert into 50 centavos per kilowatt hour. And that translates to billion of pesos. Now ngayon, Attorney Galang, Engineer Galang, sino nag-utos sa'yo na wag mag-compute? Kasi ito is betrayal of public trust to This is subject to a case against you. Dahil kayo ang pinagkatiwalaan. Ayan kayo ang pinaka-director. Si Engineer Alvin Ortega, siya ang Tariff and Trades Division. Engineer Alvin, sino nag-utos sa iyo na sabihin na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon para sa tamang taripa na sisingilin ng Meralco sa bawat isa sa atin? Your Honor, good morning po and thank you for the question. Your Honor, as you correctly pointed out po, yung pong pag-compute is may sinusunod po na rules. Alam ko kayo, 7 taon kayo hindi nag-compute. Huwag nyo na kami paikutin dito. 7 taon kayo hindi nag-compute. Sino nag-utos sa iyo huwag mag-compute? Your Honor, kaya nga po wala pong... Nag-compute ka hindi? Hindi po, Your Honor. Hindi ka na-compute sa loob ng 7 taon. Alam nyo na may reset. Alam nyo na papasok ang 2016 hanggang 2019, fourth regulatory period. At hanggang ngayon, hindi kayo nagko-compute. Bakit? Dahil sinabi ba ng Meralco, huwag kayo mag-compute? Kasi kapag pinagbatayan natin ang parameters ngayong 2014, napakababa at tataas ang singil sa taong bayan. At kapag ganoon, wala na kayong makukuha, wala kayong matatanggap. Sabi mo sa akin, mali ba ang iniisip ko, panaginip lamang ba? O tunay na nangyari ang bagay na yon? Engineer, 7 taon kayo hindi nag-compute. Yun nga po, Your Honor, we have to follow the rules on how we will computing. But then since wala pong rules na na-adapt ang ERC, that's why wala pong Engineer, Your Honor. Engineer, gusto nyo basahin ko yung inyong role? Ang role ninyo, responsible and regulatory operation service for the formulation and enforcement of standards and rule and regulation affecting the electric power industry and guides the Commission in the prescription and enforcement of the adopted principles. Kayong gumagawa. Kayong backbone ng commissioner. Dadalhin nyo sa kanila. Sino nag-utos sa inyo sa commissioner na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon? Na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%. Whereas, those are the computation that according sa Philippine Stock Exchange ay napakababa. 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% nawawala sa taon-taon sa ating mga kababayan. Lalo tigit nung panahon ng pandemic. Na kung saan ang ating mga kababayan, ikinulong sa mga tahanan. Pambili ng gamot, hindi na binili ng gamot, mamamatay ang anak. Hindi may palibing, bakit? Nagbayad ng kuryente. Binayad sa ataol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, run away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust.
lahat ng involved sa non-computation of the WAC must be held responsible. I'm sorry to say this. Mag-resign na po kayo. Itong taon po ninyo na hindi ginawa. Ngayon, ma'am, I was asking you, ma'am, having said that, na nandito na po ang computation ng Meralco. Mismo Meralco nagsabi, ito, WAC namin eh. Pero sinabi ng ERC, hindi, sundin nyo na yung dati, 14.97. Wala kayong ginawa sa loob ng 7 taon eh. Wala silang ginawa. Wala kayong ginawa. Kung wala kayong ginawa, ang ibig sabihin, naniningil pa rin ang Meralco. Hanggang ngayon, sinisingil tayo. Ngayon, ma'am, sinabi ko po nandito na parameters. Kukunin na lang po natin yung kanilang WAC. Can we have a confirmation from you that you will start the process of refunding? Kasi ma'am, pag hindi po kami nakakuha dito ng refund, I will tell you, I will initiate an impeachment case against all the commissioners. We have not computed, we have not computed yung WAC. Dahil ito yung pong responsibilidad ng ating pong mga commissioners. Nabigyan ng tamang rate ang ating mga kababayan, including the transmission rate. Tanong ko sa inyo, nag-compute ba kayo ng transmission rate from 2016 up to now? Wala. Engineer Galang, transmission rate. Wala pa pong bago yung... Magkano ang rate na sinisingil nila sa atin? 15.04%. 15.04% na according sa IMAR na binigay sa inyo ay lumalabas lamang dapat ang WAC nila 6.84%. Pero hindi po ninyo binago. Hindi po kayo nag-compute pagdating sa distribution and transmission. And that's the reason why, Secretary Lotilla, this is a short-term solution of the problem of our country. Hindi lamang to Meralco, Mr. Chairman. If you will see the next page of my presentation, hindi presentation, but my documents that I have submitted sa inyo lahat. Mr. Chairman, hindi lang Meralco ang nag-lapse na hindi kayo nag-compute. Engineer Galang, 19 na distribution utilities na hawak ko ngayon, hindi kayo nag-compute. Bakit? As mentioned po kanina ni Engineer Ortega, Your Honor, wala po kasi nalabas na rules we should follow in the computation. Ano po? Doon po sa reset Dapat sinunod po process. nyo. So, ang procedure po, kabilang kayong ROS, kayo po yung pinanggagalingan ng formulation, manggagaling po sa inyo. Kasi yung sinasabi ng inyong ng inyong function dadalhin po nyo sa commission. Di ba? Pagdating po sa commission, sila po mag-i-implement. Ngayon ang tanong, yan ang process. Engineer, ikaw madidikdik dito, maniwala ka sa akin. Ikaw madidikdik dito pag hindi mo inamin sa amin, sino nagputo sa inyo na wag mag-compute. At dahil hindi sa pag-compute nyo, na 14.97 ang sinisingil sa amin, wala kami ng 8% na conversion is 22.5% para sa distribution and 25% para sa transmission. Ngayon, ibabalik ba ito sa taong bayan? Dahil pag hindi binalik, magkakaproblema po tayo, ma'am. You can answer. Salamat po. Sir, I think what we had discussed naman po last time and we had committed to you that we will provide those computations before our But there must be a responsible person. Yes, Your Your Honor. That will be subject. Kasama po yun dun sa inaaral ko din, personally. Ma'am, Chairperson, you are our only hope. No? Ito na naman, guys. Because, kidding aside, Mama, for so many years, starting ng 2011, lahat ng mga commissioner dyan, hindi po nila, lahat ng mga chairperson, hindi po nila kinompute eh. Tingnan niyo po. Apo. Hindi nila kinompute. 14.97. Tapos 15.04 sa transmission. Wala nag-compute. And that is betrayal. That is betrayal of public trust. All these people na under ERC who have not computed the WAC should be held responsible. Hindi po pwede dito, madam, na ganito na lang, i-refund lang natin tapos hindi na natin sila bibigyan ng sanction. Ma'am, ang bigat po ng responsibilidad niyo na binigay po sa inyo ng ating Bigat po Pangulo. talaga. Napakabigat po nito. Opo. And this translates to a 500 billion pesos that will be reimbursed to our people. At isang request ko, ma'am, ang isang request ko, kasi po ang ating mga taong bayan, magre-reimburse na magre-refund, hindi naman namin nararamdaman. Hindi na nararamdaman. Ma'am, kindly po, doon sa Meralco bill o kaya kung sino mga distribution utility, Yung portion. na ilagay po refund. kung how much is being refunded. Apo. At monthly, kung magkano ibabawas, para naiintindihan ng ating mga kababayan. You have the power, Engineer Galang, you have the power to do that. Dahil kayo ang formulation, kayo ang rules, kayo ang regulation, dinadala niyo sa kanya. Ask the distribution utilities to put how much will be refunded to me, Danilo Fernandez, taga Santa Rosa City. Ito i-refund ko sa iyo mula 2016 hanggang ngayong sa araw na to, using that 14.97, whereas dapat hindi ito. Monthly, bawas nyo. Otherwise, ma'am, pag hindi po natin nagawa to, we are compelled. And I will initiate to file an impeachment proceeding to all of those who are involved. Nakahiwalay naman po talaga yung portion ng Yes, refund, ma'am, sir. but you have to make it understandable. People don't understand your technical terms.
You tend to confuse our people. Wala naman nakakaintindi dyan eh, sa mga sinusulat ninyo eh. Dahil pinahirapan nila para hindi maintindihan. Kaya nga hindi na-compute eh. Dahil gulong-gulong tao eh. Even as Congressman, we are so confused. Hindi ako technical person, but I try to understand it in 2 to 3 months. I try to understand it to find out bakit nagkakaganon. And I found out that you are not computing. Kayo'y binigyan ng responsibilidad ng batas. Section 40 ng IPIRA Law. ERC shall establish a rigorous training for its staff to enhance their technical competence. Binigyan kayo provision, Section 40, para sa inyo lamang. Binigyan kayo ng mandato dumaan sa matinding pag-aaral ng pagko-compute para sa taong bayan. Pero anong ginawa ninyo? Hindi kayo nag-compute. Hindi na ba kayo nahabag sa ating mga kababayan na during pandemic nakakulong? Na halos hindi na makakain, makabayad lang sa kuryente, and even the Meralco and other distribution utilities, they should have been held responsible. Bakit? Alam nila eh. Ayan nga ako, nagdala nga sila sa PSE. Tapos ang binigay 1497, naniningil sila. They should be held responsible as well. Thank you, Honorable Dan Fernandez. Since the issue and topic is getting heated already and the ERC has already Thank you, committed. Mr. Chairman. Maraming salamat po. I'm sorry, nadala po ako. Kasi po, sir, during nung 2020, kasi sinasabi na po namin, dalhin nyo naman po, sabi namin kay Ma'am Agnes de Bernadera, dalhin nyo na para at least makomputa natin ng tama. Sige, gawa na po, sa December po, gawa na po, dadali na po namin. Hindi naman po dinala. Nagdang 2021, nag-privilege speech po ako, sir, nung panahon natin, at sinabi ko po na dali na po sana. Hindi pa rin dinala. So I will be continuing the fight. Madam, I hope that you will be carrying the fire burning, no? 7 taon po tayong niloko sa tamang computation. Yes, and true enough, Vice Chair Fernandez, I believe that each and everyone in this committee is on your side in trying to find out the truth as to the matter. Because as we look at it, we're always here for the consuming public, and we've always wanted to push for affordable electricity. And I guess the issue would be better taken up in a separate committee hearing if you will file the resolution in aid of legislation. Mr. Chairman, I deliver my privilege speech, and I believe that it was with that assurance, Mr. Chairman, thank you so much for giving me this opportunity, no? And I believe that our colleagues, isa lang naman po yung layunin natin, at even the President and the OE Secretary, na mababa yung presyo. And this is a short-term solution. Kahit mataas po yung coal, mataas yung fuel, mababa man lang natin itong collection natin sa distribution and transmission. That's fair enough. At least mararamdaman na ng taong bayan. Yes, Maraming truly salamat agree. Truly agree, and thank you, Honorable Vice Chair Dan Fernandez.